Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang social media post ni former Vice President Leni Robredo na lumalabas, pinagtatanggol niya si VP Sara sa ginagawa ng mga kongresista na yung binubusisi ang paggastos ng confidential funds. Nakakatuwa po, inamin ni VP Leni na hindi sila magkaibigan ni VP Sara, kailang hindi rin sila magkaaway. At nagsabi lang siya sa kanyang opinion na iba ang paggastos ng confidential funds. Nako, ang sarap pong pakinggan. Ito, may napanood akong vlog ni Super DM, Makata Style, pagpapaliwanag. Nakakatuwa. Pakinggan natin ito. Ngayon magsasalita na naman ako para tanggalin ang kanilang katangahan. Ito ay para sa mga vlogger at sa kanilang supporters na bubo sa confidential funds. Itong mga vlogger na ito, hindi ko alam kung tanga o nagbingi-bingihan. Pati sinasabi ni Marcolita, hindi nila maintindihan. Ngayon, si Madam Lini naman ang ating pakinggan. Tinatanong si Madam Lini kung ano ang masasabi niya sa confidential funds. Ano ang sagot ni Madam Lini? Ang sabi niya, before I answer that, I want to clear things first. We are not friends. I don't like Sara Duterte, but I also don't dislike her. Hindi naman kami magkaaway, pero honestly, ang confidential funds kasi is for general use. Unlike budget na may specific na na paggagamitan. Ang gusto kasi ng Quadcom is detalyado ang reports ng OBP. Piso by piso, dapat sabihin saan ginamit, hindi po ganon yun. Wow! Hindi pwede yung gusto nila, kaso kasi confidential nga yun. Yeah, salamat po, Madam Leni. Napahiya ba ang mga bangag loyalist? Ang liit ng utak nyo, kayo ang tunay na didilis. Nakabili lang kayo ng mic, sasabihin nyo agad na ako ay isang loyalist. Tapos babanatan nyo ang mga DDS. Kung ako sa inyo, buti pa kayo ay umalis para hindi na kayo ma-stress. O sa mga bangag loyalist, bakit kay Duterte kayo nagagalit? Dahil ba ang passport ay ginawang 10 years? At ang lisensya ginagawang 10 years? Free tuition sa mga colleges? Dublado ang sahod ng mga pulis? Pinagbayad ang mga oligarkes? Inayos ang Boracay at Manila base? Inubos ang mga maotit terrorist? Tinanggal ang laglag bala sa airspace? Tapos may build project? Pinasara ang ABS? Kasi ayaw magbayad ng buwis? Tapos inubos ang mga adik? Sasabihin nyo, bayad kami? Oo, matagal na kaming bayad hanggang sa aming kaapo-apuhan. Nakikita nyo naman ang magandang proyekto na ating napakinabangan. Sa kanya lahat yan, hindi tulad ngayon, walang nagawa kundi puro nakawan. Kaya ano ang sinasabi ng army? Kung anong mas nakakabuti ng bayan, doon kami. Sumusunod PRRD, isang go signal mo lang, palagi kaming ready. At eto pa, meron pang nagsabi. Una, hindi nila hawak sa liig ang buong tropa. Pangalawa, mas alam ng enlisted kung ano ang gagawin namin. Pangatlo, nag-aantay kami kung
sino ang may lakas ng loob na pangunahan kami. Pang-apat, taong bayan ang busing namin at hindi sa iisang tao. Pang-lima, marunong kaming tumanaw. Sinungaling umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa pagbubulgar nito sa mga blankong pahina ng isinumiting 2025 National Budget Bicameral Report. Ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sino nga ba ang tunay na hangal? Kopya ng Bicameral Report ang sinasabi ni Duterte na may fill in the blanks o mga patlang para sa monetary amount na pirmado pa ng BICAM. Ang tinutukoy naman ni Marcos ang General Appropriations Act o GAA na sinasabi niyang wala umanong mga patlang. Kaya lumalabas tuloy na iba ang sinasagot ng Pangulo sa pinag-uusapan. Kahit mismong ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy ay sinabi rin na may mga blanko nga sa bicameral report. Hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Tanong tuloy ng iba, sino kaya ang nagpuna ng mga nasabing patlang sa bicameral final report matapos isumite sa executive branch? Samantala, may mga paghahanda na umanong gagawin para iakyat na sa Korte Suprema ang nasabing usapin. Ayun, naiakyat na po sa korte, naisampa na yung petisyon. Balik tayo doon sa post ni BP Leni, ano? Tama yun. Yung confidential funds, kasi ako, kahit malit lang, nakahawak din kami ng confidential funds doon. General purpose yan. Huwag mo nang idetalyado na piso by piso. So, itong mga kongresista natin, I don't know kung alam nyo na, yung motibo nila, kaya ginagawa nilang malaking issue yung paggamit ng confidential funds ni BP Sara. Hintayin natin yung final decision ng COA. Up to now, wala pa. Notice of disallowance pa lang yung binibigay ng COA. So, salamat po, former Vice President Leni Robredo, for being honest. Hindi sila magkaibigan, hindi rin sila magkaaway. So, nagsabi lang siya ng kanyang saloobin na hindi maganda yung ginagawa ng mga kongresista. Okay? So, mga kaibigan, salamat po sa inyong panonood palagi sa ating channel. Yung ating kita sa channel na ito naitutulong natin sa Tribong Talaandig sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito kung saan nakakatulong tayo sa pag-repair ng mga sira-sirang bahay ng mga tribo or pagpapatayo ng bagong bahay. Salamat sa inyong suporta.